May bagong balita na naman na gumulat dito sa mundo ng international trading. Si US President Donald Trump ay muling gumawa ng hakbang na siguradong magdudulot ng malaking epekto hindi lamang po sa pagitan ng Amerika at India, kundi pati na rin sa global market at sa galaw ng cryptocurrencies. Sa pinakabagong executive order ni Pangulong Trump ay ipinataw po niya ang karagdagang 25% tariff o buwis sa lahat ng goods mula po sa bansang India. At ang dahilan, patuloy pa rin daw ang pakikipagkalakalan ng India sa langis mula po sa bansang Russia. Pero teka, may epekto ba ito kay Bitcoin? Paano po maapektuhan ng tensyong ito ang crypto market? At anong koneksyon ng lahat ng ito sa mga traders dito po sa Pilipinas? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang bagong 25% tariff na ipinataw ni Pangulong Trump sa bansang India. Ayon po sa opisyal na pahayag ng White House ay pumirma si Pangulong Trump ng isang bagong executive order kung saan lahat ng goods o produkto na nagmula sa bansang India ay papatawan ng 25% na karagdagang buwis. Ito ay ipapatupad sa simula po ng September 17, 2025. Lahat ng mga produkto na papasok po sa US simula sa araw na ito ay sakop na ng bagong patakaran. Ang tawag po sa buwis na ito ay ad valorem duty. Ibig sabihin nito ay nakabase ito sa halaga ng mismong produkto. Halimbawa, kung ang isang produkto ay nagkakahalaga po ng $100, ay madaragdagan ito ng $25 na buwis sa ilalim po ng bagong panuntunan. Ngayon ay ano po ang dahilan ng bagong taripa laban sa bansang India? Ayon po sa administrasyon ni Pangulong Trump ay patuloy po kasi ang direkta o hindi po direktang pagbili ng India ng langis mula po sa bansang Russia. Sa ilalim po ng batas ng Amerika ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagbili ng mga produktong petrolyo na nagmula sa Russian Federation dahil ito ay sinasabing nagpupondo sa giyera ng Russia sa Ukraine. Kaya ang bagong tariff ay karugtong po ng Executive Order 14066 na nilagdaan pa noong taong 2022 na siyang nagbabawal sa pagpasok ng langis mula po sa bansang Russia sa loob ng Amerika. Pero ngayon ay mas pinalawak ito upang matarget ang mga bansang nakikipagtransaksyon pa rin sa Russian oil. Yan, sa India, ang India po ang unang bansang hayagang tinukoy bilang lumalabag dito. Ngayon ay ano naman ang sakop at mga exemption ng bagong patakaran na ito? Ang tariff po ay sakop lamang ang mga produktong papasok sa US simula September 17, 2025. Lahat ng produkto na nasa transit na o nailabas na bago ang petsang ito ay hindi na po apektado. May ilang exemptions din sa ilalim ng ibang trade regulations. Ibig sabihin ay kung ang isang produkto ay protektado po sa ilalim ng ibang bansa o may special status, ay maaaring hindi ito masakop ng bagong tariff. Ang pagpapatupad po ng panuntunang ito ay ibinibigay sa mga matataas na opisyal ng gobyerno gaya po ng Secretaries of State, Treasury, Commerce at Homeland Security. Ang US Customs and Border Protection naman ang magpapatupad sa aktual na border. Ngayon ay sunod na katanungan ay paano po nag-react ang bansang India sa bagong buwis mula kay Pangulong Trump? Ayan. Siyempre ay hindi po natuwa ang gobyerno ng bansang US. Hindi po natuwa ang gobyerno ng bansang India.
Yan, sa isang opisyal na pahayag mula po sa Ministry of External Affairs ay tinawag po nila itong unfair, unjustified at saka unreasonable ang bagong hakbang ng Amerika. Ayon po sa bansang India ay wala silang nilalabag na batas at ang kanilang pagbili ng langis ay nakabase po sa market conditions. Mas lalong lumalalim ang tensyon po sa pagitan ng US at India na tinatawag na ngayon ng mga eksperto bilang isang full-blown trade war. Ayon po sa ilang analyst, maaaring maghanap ang India ng alternatibong paraan para protektahan ang kanilang ekonomiya at hindi po umasa sa kalakalan sa Amerika. Ngayon ay may epekto ba ito sa crypto market tulad ni na Bitcoin at Ethereum? Ito po ang nakakagulat. Sa halip po na bumaba ay bahagyang tumaas pa ang presyo ni Bitcoin at Ethereum kasunod ng announcement ni Pangulong Trump. Ayon po sa TradingView ay tumaas si Bitcoin ng 0.71% at si Ethereum naman ay tumaas ng 0.37% sa loob labang ng 24 oras or in the last 24 hours matapos lumabas ang executive order. Ang pagtaas na ito ay maaari pong bunga ng paglipat ng mga investors sa crypto bilang hedge or protection sa economic uncertainty. Tuwing may kaguluhan sa global markets ay kadalasang umaakyat po talaga ang interes ng mga tao sa decentralized assets tulad ni Bitcoin. Ngayon ay bakit may connection si Bitcoin sa mga geopolitical conflict tulad ng Trump tariff? Ayan. Ang crypto tulad ni Bitcoin ay kadalasang tumataas ang halaga kapag may political tension. Ito ay dahil maraming investors ang nakikita si Bitcoin bilang ligtas na asset at hindi kontrolado ng mga central banks o gobyerno. Kaya kapag may mga balitang gaya ng trade war o sanctions, ay mabilis po ang pag-shift ng investment papunta sa digital assets. Ang karanasan natin noong mga nakaraang geopolitical events ay nagpapakita na reactive po talaga ang crypto market. Kapag may instability sa fiat economy, dito naman sumisikat ang decentralized financial tools tulad ng crypto. Yan, bilang panghuling katanungan ay ano naman po ang sinasabi ng India tungkol sa crypto ownership? Ayon po sa ulat ng OKX, ay pumapangalawa ang India sa buong mundo pagdating po sa dami ng crypto holders. Malaki ang hawak ng mga Indian citizens kay Bitcoin kaya hindi rin malayo na maaring gamitin ito ng bansa bilang alternatibong paraan ng pag-secure ng ekonomiya habang patuloy po silang pinipilit na sumunod sa kagustuhan ng Amerika. Maaring gamitin po ng India ang lakas ng crypto adoption ng kanilang mga mamamayan para lumikha ng bagong financial structure na hindi po nakadepende sa US trade system. At ayan, bilang mga Pinoy crypto enthusiasts na nakikijoin sa crypto market, ay mahalaga pong bantayan natin ang mga ganitong international developments. Kahit malayo po ang Pilipinas sa US at India, ay apektado pa rin tayo dahil ang crypto market ay global. Kung magtutuloy-tuloy ang trade tensions, ay posibleng tumas pa ang interes ng mga institutional investors sa crypto. Maaari itong magdulot ng pagtaas ng presyo, kaya magandang pagkakataon ito para sa atin para makapasok sa tamang posisyon. Pero kailangan din nating mag-ingat dahil ang volatility ay mas lalakas kapag may ganitong global issues. At ayan, bilang panghuli, sa aking pananaw ay isa po itong strategic na galaw ni Pangulong Trump para ipakita ang kanyang mahigpit na paninindigan laban sa mga bansang hindi sumusunod sa foreign policy ng Amerika. Pero ito rin ay isang delikadong hakbang dahil maaring magbunga ito ng mas malawak na economic retaliation mula po sa ibang bansa tulad ng India. Para po sa crypto community, ang ganitong klaseng tensyon ay nagiging dahilan
kung bakit patuloy po ang relevance ng decentralized finance. Ang tiwala po kay Bitcoin at Ethereum ay lalo pang tumataas kapag may instability sa mga traditional na financial system. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.